Ang 90% ka paningkamot nga buhaton sa pasyente kay ila na ng problema nganong wa nila tumana. Kung mamatay sila tungod kay wa sila mutuman sa assignment, ila na ng problema. Wala na ilabot ang opisina, ana. So mo na nga kami mo prangka jud mi ditso labi nag sa mga ingon ana amo jud nang iklaro og unsay angay buhaton kung gusto siyang maluwas, pero kung di siya gustong luwason iyahan ang problema. So kang tubag atong pangutanaha nahitabo to posible kay wa mawel katikais ang maong pasyente. Mao ti tubag. Og dugang ana og unsa ka importante ang authority. Kita bang tanan pwede mag-deliverance? Manay authority. Pwede, pero naay authority. Pinagi sa to pagka binunyagan. Okay. Kung nag-deliverance ka nga kay authority, ayaw na lang. Dinita kang madam, kay nangita siya bulping. May buntag sa tanan, may buntag Brad. Nakoy pangutana ba ka naglibog ko na ay time nga bisag dili wala ko natulog, wa ko nagdamgo. Anang mga gabi nga time kasagara gabi gina siya nga time nga doon ako'y madungog nga kanang naay magagulo nga brog nangay tabang unsa man na siya. Asa man siya mong kwarto, sa sala, kusina, banyo, lalaki, babae? Bata, tigulang. Okay, ingani na lang ma'am. Kanang imong problema isulti gyud na sa deliverance minister nga makahandol nimo unya. Detalye gyud na siya para mahatagan kag specific nga prayer. Kay kung kana kadaghan na nahitabo nimo og naka-disturb na nimo og maayo, posible demonic harassment na siya. Open ang imong psychic ability. Mao nang kinahanglan siyang i-close. Mao na nga isulti na way lipod-lipod sa deliverance minister nga makahandol nimo unya para mahatagan kag eksaktong giya unsaon na siya mawala. No, ayaw i-filter nga kasagaran gud aning nay mga madungog kana bitaw pong i-claim po nila nga usahay pod kay ang Ginoo man po magpakita na ho kanang murag i-justify ayaw gyud. Iklaro na tanan unya ma'am para matabangan jud ka eksaktong tabang ang mahatag nimo. Mo titubag. So, unya pang palis ka ng tawagon na mo by name sa inyong attendance niya sa mo assign nga deliverance minister. Okay, niya ay pangutana. Kuan lang ni kanang pwede ba may maka-deliverance sa balay with kanang pwede ba may maka-deliverance sa balay wherein ang among mga bata is 5 and 7 years old pa man? Well, pa first communion ba? Then, dili pod, ang balay is, dili under na mo ang name bitaw sa line title. Okay ba na siya? Okay, pwede ba na siya inya i-deliverance ang iyang balay, bro? Nga ang iyang anak, wala pa man ko na maka-receive o Eucharist niya, dili pagid fully nga sila gitagya sa mga balay. So, kanang balay sa inyo ang ginikanan. So, nagyapon mo yung rights. Pangutana, kasado na mo? Yes. Okay. By virtue of our baptism, by virtue of your sacrament of marriage, matrimony, naamoy otoridad sa inyong mga anak. Pwede niyo i-deliverance sa inyong mga anak. Although, wala pa man sila kuan, although, bisan o wala pa sila sa first communion, pwede kayo. Kay for protection sa atong sod sa atong pamilya. Ang ginikanan adunay mo'y pinakadako og protection sod sa pamilya. Ang amahan mo'y naay pinakataas, inahan din mga anak, no? So, pwede kayo nga mag-deliverance mo sod sa inyong pamilya, sis. Okay, thank you guys. Kanang inyong balay nadikit nga balay o wala kamura? Pwede ra ka mag-deliverance. Okay, dinita kang madam. Maing hapon na tong tanan, parihagya po anang sitwasyon na. So, inani, nag-deliverance ko sa balay kay before, wala ko nakumpirmahan. So, di man taka-deliverance kundi ta makumpirmahan. So, only last year, nakumpirmahan ako sa katedral sa Cebu. And then, ang akong kuan karon concern is naay nagpuyo sa among balay nga dili ako ang pamilya. Pwede ra pagyapon nako sa deliverance? Unya di ra ba mutuo ni Jesus?
ang yang balay bro, naay nagpuyo nya dili mo to ni Jesus. Pero kanang yang balay iya yabangan ter. O pwede ba kuno niya i-deliverance tong gapuyo sa yang balay? Nga dili mo to ni Jesus. Ang gapuyo may deliverance. Oo, ang gapuyo. Ayaw dili pwede nga atong ihatag ang deliverance prayer sa usa ka tawo nga dili willing. Mabitaw na nga daghan mig mga cases dere nga naay mga amahan, ang ilang amahan albularyo. Gidaan nila ang ilang amahan o inahan nga albularyo dire, pero ang tinuod ang maong albularyo dili willing mo surrender. Pero napugos na lag-are kay banha ang mga bata. Ang mga bata ray willing. Mao na nga mo effect bang pre dili pwede natong i-deliverance ang usa ka tawo nga di willing. Labaw na kay way pagtuos Ginoo, di na mo epekto. Sa giingon ni sa talk kaganiha, ang disposition sa paggamit sa sacramentals is number 1 is faith. Mo bitaw sa Marcos 5:6 hangtod sa Marcos 6:5 si Kristo wala mohimog milagro niadtong katawhan kay nakita niya nga way pagtuo. So mao na nga dili magpulos na siya kung wala siya'y pagtuo. Pero pwede natong iampo ang iyang conversion. Yan ang isa ka tawo nga way pagtuo sa Ginoo sa unsa nga paagi nga makatabang ta niya ang pagampo nga ato ikahatag niya magampo ta para sa iyang kabaguhan. Unsa man mga klase sa pagampo nga pwede tong himuon, pwede nato siyang i-appeal sa intention sa misa, pwede natong i-appeal sa intention sa rosaryo o i-appeal sa intention sa chaplet sa Divine Mercy. Ngoto ito bag. Og pananglitan dili gyud mo sugot, dili mo uyon, ayaw ka balaka. At least naghimo na kag maayong lakang. Dungagan pa niya, Brad? Ani ko ni siya, Brad Sherwin, kana ang permimi mag-deliverance sa akong mama kada gabi after na mag-rosary mi and then mag-deliverance. And then, ni ko man na mag-deliverance, mag-blessing mi sa balay akong mama. Marag, akong silang kanya, and then ang akong mga anak, akong kurusan sa agtang. Nya ang kantong dimensyon nga kato siyang tawhana nga nagpuyo sa amua, ako lang sumpong apilan og kurus og ang iyang heart, okay ra na. Friend sa ako ang anak na laki. Inya ikatikais. Mo ko na yung problema, Brad. Friend lang ko na siyang friend or uyab? Okay. Yan ang klaro. Nyalaki po tayo mong friend lagi sila. Sige. Friend lagi sila. So ang tuyo nimo sa pag-anoint ato, willing siyang nagpa-anoint, wala po siya musupak. Ang intensyon nimo ato sa pag-anoint nga hinaot gampo ka silently nga Ginoo, kabiga in taon ning tawhana nga mabagoy ang unahuna, wala problema. Okay ra na nga na. Pero katong giingon ko deliverance prayer, kato bang prayer of deliverance nga kato nga flow mo na i-avoid na to. Pero ang paghatag og any sacramentals depende na sa imong intensyon. Kung ang imong intensyon is para malamdagan unta ang yang unahuna, dili na maayo. Hinoon makalipay na sa Ginoo. Mo ito bag. Okay, mo nang diha makita nga importante kayo ang katekism. Sige. Pangutana pa, okay, kang sister. Sumpay lang ni sa katong mga pusod bitaw. Wala man to siya nalubong na man to siya sa taas. Then unsaon na mo sunugon and then so ano pa karon ang pusod sa ibabaw? So ang pangutana unsaon nimo? Sunugon ba or ilubong? Kuhaon to ninyo inyo tong kuhaon, unya inyo tong kay occult man ang intention ato sa paghimo, inyo gitong i-deliverance una kay para ma-break ang mga demonic attachment sa maong pusod. Unya iniguman niyo prayer of deliverance, pwede na to ninyo ilubong. No, ilubong to ninyo kay malata ra man na. Pwede ra na ilubong ditso nya maghunaw ka og holy water iniguman nimo lubong. Then pray the cleansing prayer. So naana na sa guide, pangayo lang mo guide dito unsaon ang pag-dispose sa mga ingon occult nga object. Ingana rater na importante nga naay renouncement.
before appeal sa deliverance, prayer for protection, example, human sa prayer for protection, i-appeal gyud ang renouncement. Katong pag-renounce nga kana nga klase sa patuo i-renounce, then isunod tong mga prayer nga breaking katong prayer for deliverance, then human ana ilubong, then manhunaw og holy water, then pray the cleansing prayer. So mao to ikuan. Importante ang renouncement. Plus kung naa kay mga personal sin, labi na mabugat nga sa angay jud natong hinulsulan og ikumpisal para dili ma-block ang grasya sa Ginoo. Mao titubag. Katong gisgutan ni Brad Sherwin nga guide, mao ni siyang guide sa black nga handbook ni Father Siqueya. Kining sa ubos mao ni siya. Mao ni siya ang gamiton sa prayer. Ang break. Nasa tindahan. Di tagaan man og kani mong ibaligya, dili ni baligya, pataban ni sa gibaligya. Wala na ko no? Note dan? Okay, so amo nang i-request nga mag-printing ta karon ha para kato nakapalit ato nang dungagan. Dali ra man na kayo. So ato sa lain mangutana. Ha? Ang uban yung pangutana, ipangutana lang sa deliverance minister. Do not worry, dito mautag tubag. Okay, dili sa laing mangutana. Wala na laing mangutana? Kamu di Brad? Okay, taga Negros team. Miduaw sa Bohol. Mayong udto naman guro. Mayong udto ka natong tanan. So, gahapon, gahapon wala na ko ni napaapasok pagngutana. Kining naka-serve manggugog kuan kining ihos ba? Apostoles, la Semana Santa. Tapos sa unang Domingo o sa Semana Santa, nakakuan mi og misa, naka-serve mi upat ka misa. Tapos sa upat ka misa, nakapangalawat mi. O kaupat gid may kapangalawat sa kanang nga Domingo. So nakadungog man ko sa punto por punto nga kaduhar gid siya ba at least dili at least kaduhar gid siya pinakadaghan na ginagin nga pangalawat sa usa ka adlaw. Sa usa ka unsa ba nakasala ba ko ato o ako mga kauban? So kung lay liturgical minister ka bro nga extraordinary minister ka ng tigpagkalawat, maoblige jud ka ana o kanang kalawat. Apostoles. So kung ang pare ang ituyo sa pare ba nga gipaapil na lang mo niyag pakalawat para walay mahibilin nga consecrated host kay gabagtas pa mo layo pa, so aron makonsume siya tanan, naay valid nga reason ang pare, naay pastoral nga reason ba. So kana pwede na siya depende sa intention sa pare nga nagpakalawat ninyo nganong giallow niya nga mahitabo na nga kaupat mo mga lawat kay ang basin og ang rason niya kay para wala na idadon og uli nga consecrated host kay basig naa pa moy hapiton na nga mao man ay kasagarang rason ana. So pero sa balaod gyud sa simbahan kaduha ra gyud ta giallow nga mo kalawat sa usa ka adlaw. So mao nay kuan ana. Pero kung naay valid reason tingali ang inyong parewa ko dito ko katubag ana direkta bro. Kay dili wa man ko kahibaw sa pastoral reason sa pare nganong iya nang gialaw. Kay kung na siya bugat nga rason nganong gialaw na niya, dili na to na ma-question. So mao tay tubag. Okay, daghang salamat kanaton tanan. Time check 11:56. So kung doon na po may mga pangutana,